Bakit sinasabi ng eksperto na blessing daw sa XRP sa ilalim ng presyong $2? Ayan, maraming nag-aakala na problema ang mababang presyo ng XRP. Pero para po sa finance expert dito na si Coach JV, ito ay isang strategic opportunity para sa long-term positioning. Ayon sa kanyang pananaw, ang presyo ngayon ay hindi pa sumasalamin sa tunay na role ng XRP sa future financial systems. Sa halip na matakot sa short-term volatility, mas pinipili po niyang mag-focus sa adoption at saka institutional integration na hindi pa fully priced in ng market. Sa XRP ay parang tahimik na naghahanda habang maraming investors ang nadidistract sa araw-araw na galaw ng presyo. Para po kay Coach JV dito, ang tunay na laban ay hindi po sa mga daily candles, kundi sa delayed valuation recognition. Ayan, delayed valuation recognition. Ang use case po ng XRP sa cross-border payments at saka financial infrastructure ay nananatiling buo kahit mahina ang market sentiment. Ito po ang dahilan kung bakit patuloy po siyang nagdadagdag ng exposure sa kasalukuyang levels. Para po sa atin, ang ganitong pananaw ay paalala ng presyo ay hindi po laging kapantay ng value. Minsan ang market ay nahuhuli lamang sa pag-intindi. Saan ba talaga nangyayari ang malalaking bintahan kay XRP? Ayon po kay Jake Clover, ang karamihan sa malalaking XRP sales ay hindi po nangyayari sa mga public exchanges. Sa halip, ito po ay dumadaan sa OTC desk at saka dark pools tulad po ng Falcon X at saka Kraken Dark Pool. Ang ganitong setup ay nagbibigay daan sa mga institutions at mga early investors na maglipat ng malaking halaga nang hindi po naaapektuhan ang presyo sa open market. Kaya kahit may malalaking on-chain movements, madalas ay walang matinding price reaction. Ang ganitong uri ng liquidity management ay nagpapakita na hindi panic selling ang nangyayari. Sa halip, ito po ay structured reallocation ng assets. Sa XRP ay may global liquidity na sapat para saluhin ang ganitong volume nang hindi po bumabagsak ang structure. Kaya para sa atin, mahalagang maunawaan na ang nakikita po sa chart ay bahagi lamang ng buong kwento. Maraming galaw ang hindi po nakikita ng public eye. Bakit may babala o warning ng scam para sa mga XRP holders dito? Ayan, nagbigay po ng matinding babala si Dom Kwok ng ECA dito tungkol po sa isang bagong token concept na gumagamit po ng pangalan at network ni XRP. Ayon po sa kanya, may panganib. Yan, may panganib na ito ay isang extraction play kung saan mas inuuna ang kita ng mga creators kaysa long-term utility. Kahit mukhang innovative po ang multi-chain setup, hindi lahat ng bago ay ligtas. Sa XRP ay madalas nagiging target dahil sa tiwala ng community. Ang extraction plays ay karaniwang gumagamit po ng complex structures para itago ang tunay na intensyon. Kapag masyadong magulo ang tokenomics at saka governance, dito dapat mag-ingat. Para sa atin, malagang suriin kung may tunay na gamit ang project o hype lamang ang dala nito. Ang pangalan po ng XRP ay hindi otomatikong nangangahulugang legit ang isang token. Paano naman po nakakaapekto ang 2026 escrow update sa presyo ng XRP? Ayon po kay Zach Rector, nananatiling disiplinado at saka predictable ang escrow strategy ni Ripple. Sa bawat cycle, 700 million XRP ang ibinabalik sa escrow habang 300 million XRP lamang ang ginagamit para sa controlled distribution. Ang distribution na ito ay dumadaan po sa OTC deals, kaya walang direktang pressure sa presyo. Sa XRP ay pinapangalagaan laban sa biglaang supply shock. Para po sa market, ang ganitong consistency ay nag-aalis ng takot
sa tinatawag na XRP dumps. Mas nagiging malinaw ang long-term supply picture kaya tumataas po ang institutional confidence. Para sa atin, ito po ay sinyalis ng maturity sa pamamahala ng asset. Ang predictability ay pundasyon po ng tiwala sa financial markets. Bakit sinasabi ng analyst na walang makakapigil kay XRP? Ipinakita po ni XRP Queen ang isang long-term chart dito na nagpapakita ng repeating expansion cycles. Ayan po. Sa bawat cycle, sa XRP ay dumadaan sa mahabang consolidation bago ito sumabog pataas. Sa kasalukuyan, ang structure ay nagpapakita na nasa gitna po tayo ng expansion phase. Ang dating resistance ay nagiging support na ngayon. Gamit naman po ang Fibonacci extensions, ipinapakita po ng chart ang potential targets na $8.44 at saka $27.23. Hindi po ito basta hula o prediction lamang, kundi historical measurements. Hanggat sa XRP ay nananatili po sa itaas ng key retracement levels, buo pa rin ang structure. Kaya para po sa atin na naniniwala sa technicals, ang cycle ay hindi pa tapos. Paano naman po kumita ng passive income gamit sa XRP? Ayon po sa analyst, hindi sapat ang umasa lamang sa pagtaas ng presyo ni XRP. Yan, ang tunay po na wealth ay nagmumula sa cash flow, hindi lang appreciation. Kahit umabot pa sa XRP sa presyong $100, maaring kainin ito ng tax at saka inflation kung walang tamang plano. Kaya mahalaga po ang income generating strategy. Isa po sa mga mungkahi ay ang borrowing against XRP gamit ang decentralized lending. Sa halip na ibenta sa XRP, ginagamit ito bilang collateral. Ang hiniram na stablecoins ay maaari pong ilagay sa real estate at saka liquidity pools para kumita. Para sa atin bilang mga long-term, para po sa atin na may long-term vision, mas mahalaga po ang tuloy-tuloy na kita kaysa sa short-term gains lamang. Saan naman po papunta sa XRP ngayong taong 2026 ayon sa mga eksperto? Matapos po ang mahirap na taong 2025, maraming analyst ang mas optimistic ngayong taong 2026. Ayon po kay Matt Hugon ng Bitwise, maring tapos na ang traditional 4-year cycle. Sa halip, pumapasok na ang market sa mas structural growth phase na may mas mababang volatility. Para naman po kay Santiago. Yan, Santiago Ruel Santos. Yan, para sa kanya ay may malinaw na landas sa XRP pabalik sa kanyang all-time high. Mas flexible umano si Ripple kumpara sa ibang networks dahil po sa valuation ng XRP. Kaya para po sa atin, ang ganitong pananaw ay nagpapakita na hindi pa tapos ang kwento ni XRP. Paano naman po nauugnay ang digital euro kay XRP? Ayon po sa researcher na si Smoke, ang EU ay hindi na nagtatanong kung magkakaroon ng digital euro kundi kung paano ito ipapatupad. Ang focus ay nasa settlement infrastructure. Dito po pumapasok ang XRP ledger-based systems tulad ng Axology na ginagamit sa DLT pilot programs. Ang tokenized securities ay nangangailangan ng mabilis at compliant settlement. Ito ang eksaktong disenyo kung saan malakas sa XRP. Para po sa atin na sumusubaybay sa mga institutional adoption, mahalagang makita natin kung saan aktwal na ini-implement ang teknolohiya. Ang tahimik na integration ay mas mahalaga kaysa sa hype. Dito po sa ating panghuling balita ay bakit po ba nagpapakita sa XRP ng early breakout signals. Ayan po kay Steph is Crypto, katatapos lamang ng XRP ng halos 393 days of consolidation.
Ito ay halos kapareho ng nangyari bago ang 2017 breakout. Ang focus ay hindi po sa presyo, kundi sa tagal ng compression. Ang ganitong setup ay kadalasang nauuna sa malalaking galaw. Sa kasalukuyan, si XRP po ay nagpapakita ng higher lows at pagdiin sa kanyang resistance. Hindi pa ito kumpirmadong breakout, pero may structural shift na. Para sa atin na matyaga, ang ganitong phase ay madalas boring bago maging explosive. Kaya ang market ay gumagalaw po bago pa man ito mapansin ng lahat. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang mga datos at analysis na ating napag-usapan dito ay nagpapakita na si XRP ay hindi po basta natutulog. Sa likod ng mababang presyo ay may malinaw po na structure, discipline at saka institutional positioning. Para po sa atin, ang tunay na hamon ay ang manatiling rational sa gitna ng emosyon ng market. Ang oras at saka disiplina ang tunay na kakampi ng may malinaw na plano. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. Panoorin na rin po ninyo ang ating suggested videos dito.